Um, Una po ako po'y humihingi ng paumanhin dahil hindi po kami nakapag-prepare ng pamphlet. Ay sabi ko po kay Pastor, kami po'y magpre-prepare, ngunit hindi po kami nakapaganda. Ngunit tuloy po ang ating sermon kahit wala pong pamphlet. Kapag nagbabasa po tayo ng mga kontrata at insurance policy, madalas lumalabas po ang salitang act of God. Karaniwan itong nasa fine print kasama ng bagyo, lindol o baha. Ibig sabihin po nito, hindi sagot ng insurance ang pinsalang dulot ng ganitong mga pangyayari. Mukha pong simpleng legal na termino, ngunit ito po'y may mahabang historya. Noong Middle Ages sa Europa, hindi po hiwalay sa isip ng mga tao ang kalikasan, ang batas at ang Diyos. Iisa po ang tingin nila sa mundo. Kaya po may mataas po silang pagtingin sa probidensya ng Diyos. Kapag may sakunang hindi gawa ng tao at hindi kayang pigilan tulad ng baha o kidlat, sinasabi ng korte, per actum Dei o gawa ng Diyos. Habang naging mas formal ang batas sa Inglaterra, nabuo pong kategorya ang acts of God para sagutin ang tanong kung hanggang saan ang pananagutan ng tao. Kapag ang pangyayari ay likas sa kalikasan, hindi inaasahan, at hindi kayang pigilan kahit may pag-iingat, doon po nagtatapos ang pananagutan ng tao. Pinagtibay ito ng mga scholar tulad ni William Blackstone at naging karaniwang halimbawa ang bagyo, kidlat, lindol at unos. Pagsapit ng ika-16 hanggang ika-19 na siglo, sa pag-unlad po ng agham at naging mas sekular ang pamalaan, hindi na ito tinitingnan bilang tuwirang kilos ng Diyos, kundi bilang bunga na lamang ng mga puwersang natural. Nananatili po ang terminong act of God pero nagbago na po ang kahulugan. Mula sa theological na paliwanag, naging legal na katawagan na lang para sa mga pangyayaring wala sa kontrol ng tao. Dito po natin makikita ang pagkakaiba ng modernong batas at ng Biblia. Sa batas ngayon, neutral ang bagyo. Isa lang itong natural na pangyayari sa kalikasan. Pero sa Biblia, ang bagyo ay hindi lang tagpuan ng isang kwento. Bahagi po sila ng mismong pagkilos ng Diyos o per actum Dei sa buhay ng isang tao. Sama-sama po nating basahin ang mga piling talata mula sa banal, totoo, at nagbibigay ng buhay na salita ng Diyos sa Jonas 1:4 verses 17. Sa verse 4 po ang sabi, ngunit ang Panginoon ay naghagis ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat. Anupat ang barko ay nagbantang mawasak. Verse 5, nang magkagayoy natakot ang mga magdaragat at tumawag ang bawat isa sa kanya-kanyang Diyos at kanilang inihali sa dagat ang mga dala-dalahang nasa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Samantala, si Jonas ay nasa ibaba sa pinakaloob na bahagi ng barko na doon ay nakahiga siya at nakatulog ng mahimbing. Tayo po'y lulundag sa verse 7. Sinabi nila sa isa't isa, pumarito kayo at tayo'y magpalabunutan upang ating malaman kung dahil kanino dumating ang kasamang ito sa atin. Kaya't nagpalabunutan sila at ang nabunot ay si Jonas. Then lulundag po tayo sa verse 15. Kaya't kanilang binuhat si Jonas at inihagis siya sa dagat. At ang dagat ay tumigil sa pagngangalit nito. Nang magkagayoy lubhang natakot ang mga tao sa Panginoon at sila'y naghandog ng isang alay sa Panginoon at gumawa ng mga panata. At naghanda ang Panginoon ng isang malaking isda upang lunukin si Jonas, at si Jonas ay nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y sama-sama bilang isang iglesia
na patuloy na lumalapit sa iyo. Ang aming buhay ay nasa iyong salita, pagkat kami po'y hindi lamang nabubuhay sa pisikal na tinapay, ngunit sa mga salita mo. Aming Panginoon, ang dalangin po namin, kayo po'y mangusap, kayo po'y magbigay ng babala, kayo po'y magbigay ng aliw, kayo po'y magtama, Panginoon, sa aming mga buhay sa hapon pong ito. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo magpatuloy ng pag-aaral ng ating serye sa Aklat ni Jonas, tayo po ay magkakaroon ng review. Last month po, nagsimula tayo ng pag-aaral ng Aklat ni Jonas. Una, in-establish natin ang tema ng aklat upang maging gabay natin sa pag-aaral. Sa aklat po ni Jonas, atin pong tinalakay na ang Diyos ay nagpapakilala bilang isang soberano at mapagbiyayang Diyos. Ang pagpili po sa kanyang mga hinirang patungong kaligtasan at tapat na paglilingkod ay initiative po ng Diyos at hindi dahil sa kakayahan, kagalingan, o worthiness ng tao. Bagamat po sa umpisa, may pagsuway o pagtutol ang kanyang mga tinatawag, matyagang hinaharap po ng Diyos ang kanyang bayan upang maligtas. At marahan din niyang tinuturuan na magpamalas ng habag sa kapwa. Matapos mo noon, pinag-aralan natin ang unang 3 verses ng aklat. Ang narrative po ay nag-umpisa sa pagtawag ng Diyos sa propetang si Jonas. Inutusan niya itong magtungo sa bayan ng Ninive upang mangaral. Ang bansang Ninive ay ang kapital ng Imperyong Assyria na noon ay kalabang bansa ng Israel. Nais ng Diyos na ihayag sa bayan ng Ninive na ang kasama ng kanilang bayan ay umabot na sa sukdulang kailangan na ng banal na paghatol. Subalit, sa halip na sumunod, si Jonas, ang kanyang naging tugon ay pagsuway. Siya ay tumungo sa Joppa upang sumakay ng bato patungong Tarsis, papalayo sa utos at presensya ng Diyos. Ang sermon po ngayong hapon ay aking pinagmagatang God's Providential Storm. Matapos po ang ating pag-aaral, ang aking dalangin ay muli tayong mamangha sa katotohanan ng probidensya dahil ang bawat per actum Dei, ang bawat gawa ng Diyos ay para sa ikabubuti ng kanyang iglesia tungo po sa kanyang kalwalatian. Ito ang mensahe natin ngayong hapon. Ang probidensya ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa mga material na pangangailangan. Ito ay ang kanyang sinadyang pagsasaayos ng mga pangyayari upang iayon ang buhay ng kanyang mga hinirang sa kanyang kalooban, dalhin sa kaligtasan at ihayag ang kanyang kalwalhatian. God's providence is not limited to material needs. It is the intentional orchestration of events to align the lives of the elect with His will, bring them to salvation, and to reveal His glory. Mula rito, 2 puntos po ang ating tatalakayin. Una, providence aimed at the good of God's people, o probidensyang nakatuon sa ikabubuti ng kanyang bayan. Pangalawa, providence aimed at the highest good, God Himself, o probidensyang nakatuon sa ikabubuti ng pinakamataas na kabutihan, ang Diyos. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa unang punto. Narito ang bahagi ng kwento ni Jonas from verses 4 to 10. Nakita po natin na nagpadala ang Panginoon ng isang malakas na bagyo sa dagat. Tatakot po ang mga mandaragat na nalangin sa kanilang Diyos at itinapon ang kargamento. Samantalang si Jonas ay mahimbing na natutulog sa ilalim ng barko. Ginising siya ng kapitan at hiniling na manalangin siya sa kanyang Diyos. Nagbunutan ang mga mandaragat at si Jonas ang nabunot. Inamin ni Jonas na tumatakas siya sa Panginoon, ang Diyos na lumikha ng dagat at lupa. Doon nila naunawaan na ang bagyo ay dahil sa pagtakas ni Jonas sa Panginoon. Para po sa ating unang punto,
providence aimed at the good of God's people, or probidensyang nakatuon sa ikabubuti ng kanyang bayan. Sa atin pong passage, hindi basta nangyari na lamang ang bagyo. Hindi po isang aksidente ang bagyo. Ayon mismo sa teksto, ang Panginoon ang naghagis ng hangin sa dagat. Ibig sabihin, sinadya ng Diyos ang unos. Iisa ang bagyo na inabot ng lahat sa barko, pero hindi pareho ang layunin ng Diyos para sa bawat isa. Para kay Jonas, ito ay disiplina ng isang ama. Makikita natin ang bababang direksyon ng kanyang puso simula nung siya'y sumuway sa Panginoon. Bumaba siya sa Joppa, bumaba sa barko, at bumaba po sa pinakaloob ng barko. Sa halip na manalangin sa gitna ng bagyo, natulog siya. Ipinapakita nito ang pamamanhid ng puso kapag tayo po ay tumatakbo palayo sa Diyos. Kapag patuloy ang pagsuway, lalong nagiging mas manhid tayo sa babala ng Diyos. Para naman sa mga mandaragat, dinala sila ng bagyo sa dulo ng kanilang mga pinanghahawakan. Sa dulo ng mga sariling galing bilang eksperyensyado na mandaragat. Sa dulo ng pagtitiwala sa tibay ng barko at sa dulo ng pag-asa sa mga Diyos na kanilang dinadalanginan. Walang gumana sa lahat po ng mga ito. Doon nila nakita na may Diyos na higit sa lahat. Nagdesisyon silang magpalabunutan upang makilala ang may sala. Nang mabunot si Jonas, ginamit ito ng Diyos para ilantad ang dahilan ng unos. Hindi po ito paraan na dapat natin gayahin sa pagdedesisyon ngayon. Ngunit dito, ginamit lang ng Diyos ang bunutan para ilabas ang katotohanan. Hindi po random ang bunutan sa harap ng Diyos. Sa huli, naharap si Jonas sa kanyang kasalanan, ang pagtakas sa Diyos na siya ring lumikha ng dagat. Ito ang timeless biblical principle na pinahahayag sa unang punto. Sa kanyang providensya, itinatakda ng Diyos ang iisang pangyayari bilang mapagmahal na pagdidisiplina para sa kanyang mga anak at bilang babala o patoo laban sa mga wala sa kanyang nagliligtas na biyaya. God, in His providence, orders the same events for fatherly correction toward His people and for judicial restraint or testimony toward those outside His saving grace. Buksan po natin ang ating Biblia sa Ecclesiastes 3. Sabi po sa verse 1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang at panahon upang mamatay, panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Isang sikat po na linya, sabi pong ganun, ang buhay ay weather lang. Ngunit para po sa ating naniniwala na nananampalataya sa Diyos, ang buhay po ay hawak ng kamay ng Diyos. At kagaya po ng sabi ng Ecclesiastes, ang mga panahong ito sa buhay ng tao ay mga probidensya ring nasa kamay ng Diyos. Ang sabi po ng guro, ang sabi ni Solomon, ito'y mga panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Mga seasons under the sun. Bakit po? Dahil pantay-pantay na dinaranas ng kapwa mananampalataya at di mananampalataya. Ngunit magkaiba nga lang po ang layunin. Sa panahon o season ng paghihirap, ito po ang comfort ng lahat ng nakay Kristo. Tulad ng sinabi ni Job, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Ang mananampalataya po ay makakahanap ng kapanatagan, hindi sa ating mga hawak, kundi sa Diyos na humahawak sa atin. Kapag dumarating ang pagkawala, maaring anak, trabaho,
kalusugan, pera o mahal sa buhay. Ang pananalig po sa probidensya ng Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas at kapayapaan, na ang Diyos ay hindi nawawala sa gitna ng sakit at hinagpis. Ang kanyang pag-iingat at layunin ay mas malalim kaysa sa ating nakikita ngayon. Sa season naman po ng kaginhawahang mula sa Diyos, kapag dumarami ang biyaya, umaangat ang trabaho, gumaganda ang kita, nadaragdagan ang ari-arian, may tahimik pong panganib. Ang makalimutan ang probidensya ng Diyos at magsimulang umasa sa sarili. Kapag tuloy-tuloy ang tagumpay, madaling isipin ng ating seguridad ay nasa trabaho, nasa sahod, nasa kalusugan ng ating katawan, nasa ating mga plano. Pero unti-unti po nitong nililipat ang tiwala mula sa Diyos patungo sa mga bagay na pwedeng mawala anumang oras. Kaya ang babala, huwag hayaan po nating lumiit ang ating pananampalataya habang dumarami ang biyaya. Sa halip po na maging kampante tayo, hayaan nating tumibay ang pasasalamat, tiwala at pagiging mapagbigay. Tandaan po natin, ang Diyos na nagbibigay sa panahon ng kasaganaan ay siya ring nag-iingat sa panahon ng kakulangan. Ang tunay na kapanatagan ay hindi sa dami ng hawak, kundi sa lalim ng pag-asa sa probidensya ng Diyos. Para sa mga di mananampalataya, ito ang babala. Ang iyong pagkamit ng temporal na bagay ngayon ay tanda ng kabutihan ng Diyos na handang tiisin ang iyong kasalanan upang dalhin ka sa iyong pagsisisi. Ito ang sabi ng Romans 2 verses 4. O hinamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Kapag ang probidensya ng pagtatamasa ng kayamanan ay lalong nakapagpapalalo ng iyong puso, ang probidensyang iyon rin ang iyong magiging kahatulan. Kaya't ang aking pamanhik, magsisi at manampalataya. Ayon kay Jerry Bridges, ang providence po ay ang palagiang pag-aalaga ng Diyos at ang ganyang ganap na pamamahala sa buong nilikha para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Ayon po sa kasulatan, ang providensya ay hindi mechanical, ngunit paternal. Matthew 6:26, tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig. Ngunit pinapakain sila ng iyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa sa kanila? Pinapakain po ng Diyos ang mga ibon. Gaano pa kaya ang kanyang mga anak? Sa Hebrews 12:7-8, magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anong ang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon kayong mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Ang disiplina po ng Diyos ay para sa kanyang mga tunay na anak lamang. Sa awit 103 verses 13, kung paano ang Ama ay nahabag sa mga anak niya, gayon nahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. Nahabag ang Diyos sa Kanyang mga hinirang kung paano nahabag ang isang ama sa Kanyang mga anak. God's fatherly care is always covenantal and redemptive, not just merely benevolence. Ang pag-uuruga ng Diyos na tulad ng isang ama
ay laging nasa konteksto ng kanyang pakikipagtipan at layunin ng pagliligtas, hindi lamang po pagpapakita ng kabutihan. Bilang isang ilustrasyon, habang hinahanda ko ang aking sermon, dumaan po sa aking Facebook ang reels ng isang matandang tatay na may caption, "Hindi ako perpektong ama, madalas palaging galit, mainit ang ulo, at kadalasan hindi ko na alam ang ginagawa ko. Pero ang natatandaan ko, minahal ko ang mga anak ko." Gusto kong iwan ang aral na ito sa lahat ng mga anak at sa ating lahat sapagkat lahat tayo ay mga anak. Ang ating mga magulang sa lupa ay nagmamahal pero limitado ang kaya nilang ibigay. May mga araw na kapos ang lakas, pasensya at pangunawa. Kahit gusto nilang mag-provide, minsan hindi sapat ang kanilang kakayahan. Ngunit ang Ama sa Langit ay may banal na probidensya. Hindi lamang siya nagmamahal. Siya rin ang patuloy na naglalaan. Sa Kanya, may sapat na biyaya sa bawat araw. Lakas kapag mahina tayo, kapayapaan kapag magulo ang isip, at pag-asa kapag tila ubos na. Kung may kakulangan man po ang pag-aaruga ng tao, pinupunuan ito ng tapat at sapat na pagkalinga ng Diyos. Kaya sa ating Ama na nasa langit, na perpekto sa karunungan, lakas at kapangyarihan, tayo po ay magtiwala. Tayo ay padisiplina. Tayo ay makinig at tumalima. Sapagkat sinasabi niya sa iyo, "Mahal ko ang mga anak kong nakipag-isa kay Kristo." Bilang sin to mortify po, ang kasalanang pagpili ng panandaliang ginhawa kaysa sa espiritual na ikabubuti. Sa gitna po ng bagyo, natulog si Jonas hindi lang dahil pagod, kundi dahil may espiritual na pamamanhid bunga ng pagsuway. Kapag tumatakbo tayo palayo sa Diyos, tumitigas ang puso at manhid tayo sa babala niya. Kaya minsan ang comfort na hinahanap natin ay nagiging takbuhan para hindi humarap sa Diyos. Nagiging kasalanan ang paghahanap ng agarang ginhawa kapag ginagamit natin ito para takasan ang tawag ng Diyos sa atin. Unti-unti nitong pinamamanhid ang budhi at pinatitigas ang puso. Habang ginagamit ng Diyos ang mga bagyo sa buhay para gisingin tayo, ang natural na tugon ng tao ay lalong umiwas, manahimik, magtago o magpakalibang, imbes na humarap sa Diyos. Sa ugat nito, maling pagtitiwala ito. Mas pinipili kasi ng puso ng tao ang pasamantalang ginhawa kaysa mas mahirap ngunit mas makabuluhang pagsunod. Sa ganitong paraan, ang comfort ay nagiging takbuhan natin palayo sa Diyos, imbis na tanggapin natin ang pag-aaruga ng Diyos sa gitna ng pagsubok. Ang gospel cure, ang dahilan kung bakit hinahanap natin agad ng ginhawa, ay dahil minsan hindi tayo lubos na nagtitiwala na mabuti ang kalooban ng Diyos. Natatakot tayong sumunod kasi iniisip natin na may kukunin ang Diyos sa atin na hindi niya kayang palitan. Pero sa Ebanghelyo, malinaw na ipinakita ng Diyos na hindi siya Ama na puro lang kuha. Siya ang Ama na nagbigay ng kanyang kaisa-isang anak. Kung si Jonas ay tumakbo palayo sa mahirap na kalooban ng Diyos, si Jesus naman ay hindi tumakbo. Sa halip na umiwas, hinarap niya ang pinakamatinding bagyo, ang bagyo ng hatol ng krus para sa atin. Inako niya ang sakit na dapat sana ay para sa atin, para tayo'y makaranas ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Sa krus, pinatunayan ng Diyos na kanyang mga utos ay hindi para saktan tayo, kundi para sa ikabubuti natin. Kung ibinigay niya ang kanyang anak para sa ating kaligtasan, makakasiguro tayo na kahit ang kanyang mga disiplina sa buhay, kahit po masakit, ay hindi para sa masasama natin, kundi para sa ating ikabubuti. Dito nanggagaling ang lakas ng loob na talikuran, ang huwad na ginhawa, at magtiwala sa mapagmahal na pagdidisiplina ng ating Ama.
Kaya't ang hamon ko sa inyo ngayong hapon, talikuran mo ang huwad na ginhawa at harapin mo ang Diyos sa pagsisisi at pagsunod. Gumising ka sa espiritual mong pagkatulog at lumapit ka sa Panginoon sa panalangin. Itiwala mo sa Kanya ang mga takot mo at sundin mo ang Kanyang kalooban kahit mahirap. Ilagay mo ang pag-asa mo kay Kristo at piliin mo ang mas malalim na kabutihan ng pagsunod kaysa sa panandaliang aliw ng pagtakas. Habang dumadaan ka sa bagyo, huwag kang lalayo. Lumapit ka sa Diyos sa mga paraan na itinakda niya, sa mga means of grace, sa salita, sa panalangin, at sa pagtitipon ng iglesia. Doon pinalalakas ng Diyos ang kanyang mga anak. Sa ating unang punto, nakita natin na isang probidensya, ngunit iba-iba ang layunin nito. Kaya mula sa tanong kung ano ang ginagawa ng probidensya ng Diyos sa tao, dadalhin tayo ng susunod na teksto sa mas malagang tanong. Para kanino po ba umiikot ang probidensya ng Diyos? Sa pagpapatuloy po from verses 11 to 17, ito ang salaysay ng kwento. Tinanong ng mga mandaragat si Jonas kung anong dapat gawin para humupa ang bagyo dahil patuloy po itong lumalakas. Sinabi ni Jonas na ihagis sa dagat para tumigil ang unos. Sa una po ay tumanggi ang mga mandaragat at sinubukang magsagwan pabalik sa lupa, pero lalo pang lumalakas ang bagyo at hindi nila ito mapigilan. Kaya nanalangin sila sa Panginoon. Kinilala ang kanyang kapangyarihan at humiling na huwag silang parusahan na gagawin nila kay Jonas. Pagkatapos inihagis nila si Jonas sa dagat at agad tumigil ang bagyo. Natakot ang mga mandaragat sa Panginoon. Nagandog sila at nangakong maglingkod sa Kanya. Itinalaga ng Panginoon ang isang malaking isda upang iligtas si Jonas at nanatili siya sa tiyan nito ng 3 araw at 3 gabi. Habang lumalakas po ang bagyo, napatunayan na walang kayang gawin ang tao upang ito'y patigilin. Nang ihagis si Jonas sa dagat, saka lamang po humupa ang unos. Ipinapakita nito na ang Diyos na nagpasimula ng bagyo ay siya ring may kapangyarihang tumigil nito. Hindi po ito tsamba, kundi utos ng Diyos. Bago ihagis si Jonas, nalangin ang mga mandaragat sa Panginoon. Kahit hindi sila kabilang sa bayan ng Diyos, kinilala nilang siya ang may hawak ng buhay at kamatayan. At nang tumahimik ang dagat, ang bunga ay takot, handog at panata. Ipinapakita nito na ang layunin ng Diyos sa bagyo ay hindi lang kaligtasan, kundi paghahayag kung sino ang tunay na Diyos na dapat sambahin. At hindi pa rito natapos ang kwento. Naghanda ang Panginoon ng malaking isda upang iligtas si Jonas. Ang Diyos na nagpadala ng bagyo ay siya ring Diyos na naglaan ng daan para sa kaligtasan ni Jonas. Sa kanyang probidensya, ang disiplina ay may kasamang awa. Ang bagyo ay hindi wakas, kundi simula ng pagbabalik loob. Dito dinadala tayo sa ikalawang punto. Providence aimed at the highest good, God Himself. O ang probidensyang nakatuon sa ikabubuti ng pinakamataas na kabutihan, ang Diyos. Hindi po natapos ang kwento sa ginhawa ni Jonas o sa kaligtasan ng mga mandaragat. Ang sentro ng nangyari ay pagkilala, pagtakot, at pagsamba sa Panginoon. Kahit ang pagliligtas kay Jonas ay hindi po ang huling yugto, bahagi lang ito ng mas malawak na layunin ng Diyos. Ang buong pangyayari ay inayos, pinaglakip-lakip, para ipakitang ang Diyos ang nasa sentro at hindi ang tao. Para sa ikalawang punto, ito ang tinuturo ng ating biblical principle. Sa kanyang probidensya, inaayos ng Diyos ang lahat ng bagay patungo sa kanyang sariling kaluwalhatian. At sa paggawa nito, itinuturo niya sa tao ang tunay niyang layunin, ang luwalhatiin ang Diyos at masiyahan sa Kanya.
God, in His providence, orders all things toward His own glory, and in doing so, directs humanity toward its chief end of glorifying and enjoying Him. Ang kasulatan po ay punong-puno ng utos ng Diyos ng pagsamba sa Kanya. Nakita natin sa ating sermon na ang probidensya ng Diyos ay nakatuon din sa Kanyang sariling kalwalatian. Tunay nga po, our God is a God-centered God. Kung tao po ang self-centered, ito ay selfishness or egotistical. At ito ay isang kasalanan. Ngunit ang pagiging God-centered ng Diyos ay hindi selfishness o egotistical. Hindi ito kasalanan para sa nag-iisang Diyos. Ito po ang tanong ko para sa atin. May makikita pa ba ang Diyos na mas mahalaga kaysa sa Kanya? Kapag may mas pinahalagaan ang Diyos kaysa sa Kanyang sarili, iyon na po ang nagiging Diyos. Kaya tama lang na ang Diyos ay kumilos para sa Kanyang sariling kalwalhatian. Ang sabi ng Diyos sa Isaiah 84 verse 11, For my own sake I will act. For how can my name be profaned? And my glory I will not give to another. Ang Diyos po ay nakakumit sa kalwalhatian ng Kanyang sarili sa lahat ng bagay dahil ito ang essence ng pagiging Diyos. Hindi po kayang ibigay ng Diyos ang kalwalhatian para sa Kanya dahil siya po ang tunay na Diyos. Kapag inuuna ng Diyos ang Kanyang kalwalhatian, hindi rin iyon laban sa ikabubuti natin dahil ang Diyos po ang pinakamataas na kabutihan. Ang pinakamabuting ibinibigay ng Diyos sa atin ay hindi lang Kanyang mga biyaya, kundi ang Kanyang sarili. Kaya ang God-centered na probidensya ay tunay na nagdadala sa atin sa kabutihan. Sa huli po, kung papansinin natin, hindi magkasalungat ang God-centeredness sa purpose ng tao. Ang sabi po ng Westminster Confession, what is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Kung gayon, hindi chief end o katuparan ng tao ang sentro. Ito ay bunga lang. God's glory is ultimate and derivative of it is man's chief end. Marapat lamang na maging pangunahing layunin ng Diyos ang Kanyang sariling kalwalhatian dahil mula sa Kanyang God-centeredness na isa sa katuparan ng tao ang purpose o ang Kanyang chief end. Kapag ang Diyos ang nasa sentro, doon po natin matatagpuan ang tunay na purpose at kagalakan. Sin to mortify, paghusga sa probidensya ng Diyos batay sa ginhawa o tagumpay. Madalas nating hinuhusgahan ang kabutihan ng Diyos base sa pangyayari. Kapag tumigil po ang problema, sasabihin natin, mabuti ang Diyos. Pero kapag hindi gumana ang sitwasyon, nagdududa na tayo sa Kanyang kabutihan. Sa ganito pong pag-iisip, ang nagiging sentro ay ang ginhawa at ang tagumpay natin, hindi ang Diyos. Pero sa kwento ni Jonas, hindi ang kaligtasan ni Jonas o ang paghupa ng bagyo ang pinakahuli at pinakasentro. Ang sentro ng pangyayari ay ito, nakilala, kinatakutan at sinamba ang Panginoon. Kaya ang kasalanang dapat patayin natin ay ang pagtingin sa probidensya ng Diyos bilang mabuti lang kapag komportable o pabor sa atin ang resulta. Sa halip makita na ang ginagawa ng Diyos ay laging nakatuon sa Kanyang kalwalhatian. Ang gospel cure, kapag sinusukat natin ang kabutihan ng Diyos sa ating ginhawa o tagumpay, pinapakita nito na mas mahalaga sa atin ang gumaan ang buhay kaysa ang relasyon natin sa Diyos mismo. Pero sa Ebanghelyo, malinaw na ang kabutihan ng Diyos ay hindi lang tungkol sa agarang ginhawa
kundi sa pagbibigay niya ng kanyang anak para sa ating kaligtasan. Hindi inalis ang bagyo para kay Kristo. Hinarap niya ito sa krus. Hindi niya sinukat ang kabutihan ng Ama base sa gaan ng kalagayan, kundi nagtiwala siya sa kalooban ng Ama kahit masakit hanggang kamatayan. Dahil kay Kristo, matuto nating tingnan ang probidensya ng Diyos hindi lang sa kung gumagaan ang buhay, kundi sa kung paano tayo inilalapit ng Diyos sa Kanya kahit may bagyo. Kaya unti-unti po sana magbago ang mga tanong natin. Hindi na lang gumagaan ba ang buhay ko, kundi mas napapalapit ba ako sa Diyos. Ang hamon po sa atin ngayong hapon, itigil mo ang paghusga sa kabutihan ng Diyos base sa ginhawa o tagumpay. Ilagay mo ang Diyos sa sentro, hindi ang sarili mong kaginawahan. Magtiwala ka sa kalooban ng Diyos kahit may bagyo at hindi pa malinaw ang mga nangyayari. Sumamba ka sa Diyos, hindi lang kapag gumagaan ang buhay, kundi dahil siya ang Diyos. Si William Cowper po ay isang makatang mahusay magsulat. Pero ang pinakamabigat niyang laban ay hindi sa panulat, kundi sa sarili niyang kaisipan. Matagal siyang nakipaglaban sa matinding depresyon. May mga panahon na pakiramdam niya ay itinakwil na siya ng Diyos na para bang ang biyaya ay para lang sa iba pero hindi para sa kanya. Ang irony po ng buhay niya, ang taong sumulat ng mga himno na nagbibigay aliw sa marami ay siya ring hirap makadama ng aliw mula sa Diyos. Hindi natin sinasabing ang bawat dilim sa isip ay parusa o disiplina. Pero ito ang ating sinasabi, kahit sa dilim, sovereign pa rin ang Diyos. At kaya niya magbigay ng pananampalataya at kaya nating sumamba kahit hindi pa nawawala ang bigat. Hindi po siya iniwan ng Diyos sa dilim. Sa tulong ng mga kaibigan, lalo na po si John Newton, ang may sulat na hymn ng Amazing Grace, unti-unti siyang naibalik sa salita at sa pagsusulat. Hindi po naging biglaan ang paggaling. Hindi nawala agad ang bigat, pero dahan-dahan siyang inalagaan. Sa gitna ng takot at pag-asa niya sinulat ang mga linyang ito. Ang hymno po ay Light Shining Out of Darkness. Yung opening stanza po ang pinakasikat sa lahat. Sabi pong ganun, God moves in a mysterious way, His wonders to perform. He plants His footstep in the sea and rides upon the storm. Hindi po ito salita ng taong payapa ang buhay. Ito ang salita ng taong nasa gitna ng bagyo, pero naniniwalang kumikilos pa rin ang Diyos kahit hindi niya maintindihan kung paano. Bilang konklusyon po, sa simula nakita natin sa modernong isip, ang bagyo ay tinitingnan lang bilang act of God sa legal na salita, parang neutral na pangyayari na wala ng personal na kahulugan. Pero sa Biblia, malinaw, ang bagyo ay hindi lang natural na pangyayari. Ito ay per actum Dei, kilos ng Diyos sa ilalim ng kanyang providensya. Sa kwento ni Jonas, ang unos ay hindi po aksidente. Ipinadala ito ng Diyos para gisingin ang kanyang lingkod, ilantad ang kanyang pagtakas, at ipakita sa mga pagano kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Ganito rin sa buhay ni William Cowper. Ang mga bagyo sa kanyang isip at damdamin ay hindi naging hadlang sa pagkilos ng Diyos. Hindi nawala ang dilim, pero sa gitna nito, natutunan niyang magtiwala sa Diyos. Ibig sabihin, kahit hindi niya maintindihan ang ginagawa ng Diyos, naniniwala siyang kumikilos pa rin ang Diyos. Kaya ang paalaala sa atin, ang mga bagyo sa buhay natin ay hindi sambalang. Hindi rin sila hiwalay sa kamay ng Diyos. Sa probidensya po ng Diyos, ang bawat unos ay may layunin para tayo'y gisingin, ituwid at ilapit sa Kanya
at para ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Kaya tuwing may bagyo o pagsubok sa buhay, ang tanong ay hindi lang bakit ito nangyayari, kundi paano ako tutugon sa Diyos na kumikilos sa gitna nito. Sa huli, matuto tayong magtiwala sa Diyos na may hawak ng hangin at alon, sa Diyos na may hawak ng ating buhay. Kapag dumadaan tayo sa unos o sa problema, alalahanin natin hindi ito basta nangyayari. Ito ay per actum Dei. At ang Diyos na kumikilos sa gitna ng bagyo ay siya ring Diyos na tapat na gagabay sa atin hanggang sa kanyang layunin ay matupad. Ito po ang salita ng Diyos.